Mapagpalang araw sa inyong lahat. Kamusta kayong lahat? Naway lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ako si Ma'am Lorraine at narito po kami muli ang inyong mga AP Hub educators sa economics para tulungan kayong maunawaan ang panibagong aralin. Handa na ba ang lahat? Tara, simulan na natin ito sa pamamagitan ng paglalahad ng layunin sa pagkatuto. Matapos ang mga araling ito, kayo ay inaasahang matalakay ang konsepto ng mga salik na nakakaapekto sa supply sa pang-araw-araw na pamumuhay. Excited ka na ba? Huwag na nating patagalin pa. Tara na at samahan niyo kami. Sa tulong ng inyong mga guro sa economics ay sabay-sabay nating talakayin, unawain at pagyamanin ang paksang aralin. Ating tatalakayin ang mga salik na nakakaapekto sa supply sa pang-araw-araw na pamumuhay. Alam nyo ba na tulad sa demand, mayroon ding iba pang mga salik na nakakaapekto sa supply maliban sa presyo? Tama! Ating pag-aaralan at iisa-isahin kung paano ang mga salik na ito ay nakakaapekto sa pagbabago ng supply ng mga produkto o serbisyo. Pag-aaralan din natin ang tungkol sa paglipat ng kurba ng supply o shifting of supply curve. Kailan nga ba nagaganap ang paglipat ng kurba ng supply sa kanan o sa kaliwa? Alam kong excited na kayo, kaya tara na! Ihanda ang sarili sa pakikinig sa bagong aralin na tiyak na kapupulutan ng panibagong kaalaman na magagamit ninyo sa kasalukuyan at maging sa kinabukasan. Sa aralin 2 ng ating ikalawang markahan ay tinalakay natin ang iba pang mga salik na nakakaapekto sa demand. Sa bahaging ito naman ng ating talakayan ay ilalahad ang iba pang mga salik na nakakaapekto sa supply maliban sa presyo. Una ay ang pagbabago sa teknolohiya. Maliban sa presyo, ang pagbabago sa teknolohiya ay nakakaapekto sa supply ng mga produkto o serbisyo. Ang patuloy na pagtuklas ng makabagong paraan ng paglikha ay malaking tulong sa produksyon, kaya naman nagiging mabilis ang produksyon dahil sa pagkakaroon ng makabagong teknolohiya. Ang sinumang producer na gumagamit ng makabagong teknolohiya ay maaring makalikha ng mas maraming produkto o serbisyo nang hindi naaapektuhan ang presyo nito sa pamilihan. Sa kabilang banda, ang kakulangan sa makabagong teknolohiya ay maaring maging sanhi ng pagkakaroon ng mababang produksyon. Halimbawa, may maliit na negosyong patahian ng damit pantulog ang pamilya Santos. Mano-mano ang pananahi ng kanilang mga manggagawa sa mga damit dahil sa bago pa lamang ang kanilang negosyo. Ngunit di naglaon ay nakabili na din sila ng mga makinang panahi, kaya naman ang 100 peraso ng damit sa isang linggo ay umabot na sa 500 peraso. Pangalawa ay ang pagbabago sa halaga ng mga salik ng produksyon. Isa sa mga salik na pagbabatayan ng supply ay ang halaga ng kabuoang gastusin sa produksyon o ang kabuoang halagang ginugol sa paggamit ng lupa, paggawa at kapital upang makalikha ng mga produkto o serbisyo. Kapag mataas ang gastusing pamproduksyon, ay magiging dahilan ito ng mababang supply, ngunit kapag mababa naman ang gastusing pamproduksyon, ay magiging dahilan ito ng mataas na supply sa pamilihan. Halimbawa, ang paghingi ng aumento sa sahod ng mga manggagawa ay makakaapekto sa supply ng mga produkto sa pamilihan dahil sa dagdag sahod na gasto sa salik na paggawa na maaring magpababa sa supply sa pamilihan. Kapag tumaas ang halaga ng mga hilaw na materyales na nakapaloob sa salik na lupa, ay maaring bumaba ang supply ng mga tapos na produkto sa pamilihan. At ang kawalan
Pagkaluma o pagkasira ng mga kapital na salik ng produksyon ay isa ring dahilan upang magbago ang dami ng supply sa pamilihan sa kadahilanang ang mga kapital na ito ay makatutulong upang mapabilis sana ang produksyon at makalikha ng mas maraming produkto o serbisyo. Pangatlo ay ang pagbabago sa bilang ng mga nagtitinda. Kung tumaas ang dami o bilang ng mga nagtitinda o negosyante dahil nahimok magbenta ng isang partikular na produkto dahil ito ay napapanahon, nauuso o patok sa panlasa ng mga consumer, ay tataas ang supply ng isang produkto sa pamilihan. Ngunit maaari namang bumaba ang supply ng isang produkto kung bumaba ang dami o bilang ng mga nagtitinda o negosyante dahil hindi na napapanahon, nauuso o patok sa panlasa ng mga consumer ang isang partikular na produkto. Halimbawa, dahil napapanahon ang prutas na lansones, ay lumipat ang mga tendera ng mangga sa pagbebenta ng lansones na naging dahilan ng pagbaba ng supply ng mangga at pagtaas ng supply ng lansones sa pamilihan. Ngunit, nang napapanahon naman ang prutas na santol, ay nahimok ang mga nagtitinda na lumipat sa pagbebenta ng santol na naging dahilan ng pagbaba ng supply ng lansones at pagtaas naman ng supply ng santol sa pamilihan. Pang-apat ay ang pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto. Karaniwan na ang pagpapalit ng produkto ng isang negosyante dahil sa pagbabago ng presyo ng magkaugnay na produkto. Tataas ang supply ng isang produkto kung ang kaugnay na produkto nito ay bumaba ang presyo at bababa naman ang supply ng isang produkto kung ang kaugnay na produkto nito ay tumaas ang presyo. Halimbawa, tumaas ang presyo ng baboy sa pamilihan. Kaya naman, ang mga supplier ng baka ay lumipat sa pagsusupply ng baboy na naging dahilan ng pagbaba ng supply ng baka sa pamilihan. Sa kabilang banda, nang bumaba ang presyo ng baboy, ay lumipat ang mga supplier sa pagbebenta ng baka na naging dahilan ng pagtaas ng supply nito sa pamilihan. Panglima ay ekspektasyon ng presyo. May mga negosyante na kapag inaasahan na tataas ang presyo ng isang partikular na produkto ay nagsasagawa ng tinatawag na hoarding na tumutukoy sa pansamantalang pagtatago ng mga produkto at ilalabas lamang sa pamilihan sa panahon na mataas na ang presyo nito. Ang hoarding ay nakapagdudulot ng pagbaba ng supply ng produkto na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng artipisyal na kakulangan na magdudulot naman ng pagtaas ng presyo. Halimbawa, dahil nabalitaan ng mga supplier ng bigas na tataas ang presyo nito sa susunod na linggo, ay hindi muna ito maglalabas ng supply ng bigas sa pamilihan sa kasalukuyan na magdudulot ng kakulangan dahil sa pagbaba ng supply nito. At kapag dumating na ang araw na inaasahan ang pagtaas ng presyo ng bigas, ay ilalabas na ng mga negosyante ang bigas na kanilang pansamantalang tinago na magdudulot ng pagtaas ng supply ng bigas sa pamilihan. Dumako naman tayo sa paglipat ng kurba ng supply o shifting of the supply curve. Bakit nga ba nangyayari ang paglipat ng kurba ng supply sa kanan o sa kaliwa? Mangyayari ang paglipat ng supply sa kanan kung ang pagbabago ng iba pang salik na nakakaapekto sa supply maliban sa presyo ay nagdudulot ng pagtaas ng supply. At ang pagtaas ng supply ay makakapagdulot naman ng paglipat ng kurba ng supply sa kanan. Tunghayan natin ang graph upang mas higit nating makita at maunawaan ang paglipat ng kurba ng supply sa kanan. Halimbawa, sa presyong 15 pesos isa,
ay nakakapag-supply ang maliit na sakahan ni Mang Berting ng 6 na sako ng patatas at dahil nagkaroon ng makabagong teknolohiya na tutulong mapabilis ang produksyon ng patatas, ay tumaas ang supply nito sa 9 na sako ng patatas sa presyong hindi nagbabago na naging dahilan ng paglipat ng kurba ng supply sa kanan. Samantala, nangyayari ang paglipat ng kurba ng supply sa kaliwa kung ang pagbabago ng iba pang salik na nakakaapekto sa supply maliban sa presyo ay nakakapagdulot ng pagbaba ng supply at ang pagbaba ng supply ay makakapagdulot naman ng paglipat ng kurba ng supply pakaliwa. Tunghayan natin ang graph upang masigit nating makita at maunawaan ang paglipat ng kurba ng demand sa kaliwa. Sa presyong 20 pesos isang kilo ay nakakapag-supply ng mais ng 60 na sako. Ngunit nang nabalitaan ng mga supplier na tumaas ang presyo ng bigas na kaugnay na produkto ng mais, ay lumipat ang karamihan sa supplier ng mais sa pagsusupply ng bigas na naging dahilan ng pagbaba ng supply ng mais sa 11 na sako sa presyong 20 pesos at naging daan upang lumipat ang kurba ng supply sa kaliwa. Ang mga salik na nakakaapekto sa supply maliban sa presyo ay ang pagbabago ng teknolohiya, pagbabago sa halaga ng mga salik ng produksyon, pagbabago sa bilang ng mga nagtitinda, pagbabago sa presyo na kaugnay na produkto, at ekspektasyon ng presyo. Nangyayari ang paglipat ng kurba ng supply pa kanan kung ang pagbabago ng iba pang mga salik na nakakaapekto sa supply ay nakapagdudulot ng pagtaas ng supply. Samantala, kung ang pagbabago ng iba pang salik na nakakaapekto sa supply ay nakapagdudulot ng pagbaba ng supply, ay magkakaroon ng paglipat ng kurba ng supply pakaliwa. Ang GISAD highlight sa araling ito ay ang sustainability. Sa araling ito, inyong naunawaan na hindi lamang presyo ang nakapagpapabago sa supply. Ang iba't ibang salik na ating tinalakay ay nakapagbibigay ng malawak na pangunawa upang lubusang maintindihan ang dahilan ng isang producer sa paggawa ng isang produkto. Mahalaga ang gampaning ginagampanan ng isang producer sa pagpapalago ng isang ekonomiya. Kaakibat ng gampaning ito ang pagiging isang mapanagutang producer. Ang paglikha ng mga produkto at serbisyo ay dapat pinag-aaralan at ibinabatay sa pangangailangan at gustuhan ng mga consumer na walang maaksaya sa mga pinagkukunang yaman. Kung ating titignan ang uri ng pamumuhay na mayroon tayo sa kasalukuyan, ito ay may tuturing na unsustainable lifestyle, kung saan patuloy ang pagtaas ng demand sa paggamit ng mga yamang likas na maaaring humantong sa kakapusan. Ayon sa isang artikulo ng United Nations, our resources extraction has more than threefold since 1970 at kabilang dito ang 45% sa pagtaas ng paggamit ng mga fossil fuels. Sa pagkuha at pagpoproseso ng mga hilaw na materyales, halos kalahati nito ay nakapagdudulot ng global greenhouse emission at lagpas sa 70% ng biodiversity ang nawawala. Isa sa mga lihikain ng United Nations ay itaguyod ang sustainable development, kaya panawagan ito sa lahat ng sektor sa lipunan na makiisa sa Decade of Action. Ito ay isang panawagan sa mabilis na sustainable solution na may malaking pandaigdigang pagbabago. Ang pakikipagtulungan ng gobyerno, tipo ng pambayan, mga negosyante, at lahat ng membro ng lipunan ay magkakamit ng pang-ekonomikong oportunidad, mahusay ng pakikipagkapwa-tao at proteksyon sa kalikasan. Ang bawat isa sa atin ay may magagawa upang mapangalagaan ang ating kapaligiran at yamang likas. Baguhin ang kaugalian na labis na pagkonsumo at magkaroon ng tamang pagpili sa mga produktong bibilhin upang mabawasan ang masamang epekto nito sa
sa ating kapaligiran. Sa panig ng mga producer, isaalang-alang ang yamang likas at kapaligiran sa pagpaproduce ng anumang produkto. Huwag hayaan na mamayani ang pansariling interes lamang tulad ng hoarding. Maging responsable sa paggawa ng anumang produkto at ang oportunidad na makapag-produce ng produkto ay gamitin upang maging kaagapay sa pagkamit ng sustainable lifestyle. Laging isaisip na tayo bilang kabahagi ng lipunan ay may kakayahan na mapanatili ang isang mundong ligtas at maunlad. Isang makabuluhang pagtalakay na naman ang inyong napag-aralan na dagdag sa inyong kaalaman. Naway lubusan ninyong naintindihan kung bakit may iba pang mga salik na nakaapekto sa supply maliban sa presyo. Naway ang karunungan at kaalaman na nakuha ninyo sa araling ito ay nagamit sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Bilang isang mag-aaral, consumer ay inaasahan naming ang araling ito'y kinapulutan ninyo ng aral upang laging maging matalino sa pamimili. At bilang isang negosyante sa hinaharap, magamit mo sana ang mga araling ito upang magkaroon ng malasakit hindi lamang sa iyong kabuhayan, pagkos sa kagalingang panlipunan. O paano? Isang mapagpalang at produktibong araw sa lahat at hanggang sa muli. Matalinong desisyon, mahalagang pairali. Daan sa ekonomiyang masasandalan natin.